Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang horror action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, You're Next. Nagsimula ang istorya sa isang mainit na tagpo sa tahimik na paupahan sa gitna ng isang kagubatan kung saan nagtatalpakan sa kwarto ang isang propesor at ang kanyang kabit na dati lang nitong tinuturuan. Nang makaraos ng ilang round ang nasabing propesor ay agad itong naglinis sa banyo habang ang babae ay nagtungo naman sa sala para mag-relax sa isang saliw ng musika habang umiinom ng isang basong juice. Sa ilang saglit ay nagtaka na lamang ang lalaki nang biglang naputol ang tugtog kaya pinuntahan nito sa sala ang kanyang karelasyon subalit agad na bumungad sa kanya ang nakahandusay nitong kasama katabi ang nakakakilabot na mensahe sa bintana na nagsasabing ikaw na ang susunod. Tatakbo pa sana siya subalit huli na ang lahat dahil sumulpot na ang misteryosong nakamaskara ng panghalimaw na hayop na ito na agad siyang tinapos ng mabilisan. Pagsapit ng kinaumagahan sa katabing bayan ay makikita ang isang simple at normal na babaeng si Erin kasama ang kanyang nobyo na si Chris. Napag-usapan nilang dumalo sa reunion ng buong pamilya nila Chris na isasagawa sa isang lumang rest house na pagmamay-ari ng mga magulang nito na sila Paul at Aubrey. Noong una ay nahihiya pa si Erin dahil ito lang ang unang beses niyang makakasama ang buong pamilya ng kanyang nobyo pero kalaunan ay pumayag at nagtungo na rin sila bilang pagbibigay ng galang na rin sa kanyang magiging mga biyenan. Naghahanda na sila sa magaganap na sama-samang pagsasalo mamayang gabi. Sinubukan nilang puntahan ang katabing bahay upang magpaalam na magiging maingay ang kasiyahan mamaya nilang magpamilya pero nagtaka na lamang sila na nakalak ang mga pintuan ng bahay gayong sa pagkakaalam ni Paul ay may kasalukuyang nagrerenta rito. Wala silang kaalam-alam sa nangyari sa dalawa kagabi at sa panganib na nag-aabang na sa kanila. Hindi nagtagal ay sumapit na ang takdang oras. Nagsimula ng magsama-sama sa isang lamesa ang buong pamilya at dito na sila nagulantang nang makita na lang nila na may tama na sa noo at bumulagta ng biglaan ang kapamilya nilang si Tyrone. Napabalikwas silang lahat sa kanilang mga kinauupuan. Habang nagsisigawan sila dahil sa nangyari dito ay nagsimulang mabasag ang iba pang mga bintana ng bahay dahil sa ginagawang pagpapaulan ng atake ng mga misteryosong nakasuot ng maskarang mga panghayop na halimaw sa labas. Nagkagulo ang buong magpamilya at hindi nila malaman kung paano magtatago sa sahig dahil ayaw huminto ng mga sunod-sunod na pagtama ng mga pana sa buong kusina. Lalo pa silang nagulumihanan at namroblema ng tinamaan ng isang pana ang isa sa mga kapatid ng nobyo ni Erin na si Drake at nang sinusubukan nilang tumawag agad ng pulis ay walang signal ang kanilang mga cellphone na malinaw lamang na maaaring sinabotahe na ng mga umaatake sa kanila ang mga linya ayon sa pahayag ng bunsong anak na si Felix. Habang patuloy na nag-iiyakan ang karamihan sa kanila dahil sa sitwasyon ay makikita na iba si Erin dahil imbis na mawala ng pag-asa ay nakaisip agad ito ng mainam na plano para hindi sila matamaan ng mga pana at agad na makalipat ng mas ligtas na pwesto sa bahay. Naging matagumpay ang paglipat nila ng pwesto sa bandang sala ng bahay. Gulong-gulo ang buong magkakamag-anak at nagsimula na silang magsisihan sa isa't isa dahil sa tingin nila ay may nakaaway ang iilan sa kanila kaya sila inaatake ng mga misteryosong individual na nakasuot ng maskarang panghalimaw. Dahil natrap na sila sa loob ay wala silang naisip pang plano kung hindi puntahan ang kanilang van sa labas ng bahay habang abala ang mga nasabing kawatan na patuloy sa pagpapaulan ng atake. Nagboluntaryo ang babaeng kapatid na si Amy na tumakbo upang kuhanin ang sasakyan ng mabilisan. Agad itong pinigilan ni Erin dahil masyadong padalos-dalos ang kanilang balak gawin ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito at itinuloy pa rin nila ang kanilang naisip na plano kung saan mas lalong nagkandaloko-loko ang lahat dahil may patibong na palang nag-aabang sa pintuan na naging sanhi agad ng mabilisang pagbulagta ni Amy at hindi nagtagal ay tuluyan na rin itong lumisan.
Habang nagdadalamhati ang buong pamilya dahil sa mga nangyayari ay naging alerto naman si Erin at mabilisan niyang isinara ang iba pang mga bintana sa bahay. Makikita na ibang-iba si Erin kaysa sa kanila dahil nang sinubukan itong sunggaban ng isa sa mga umaatake sa kanila ay hindi ito nagpakita ng takot at nagawa pa niyang maiwasan lahat ng mga pagsugod nito sa kanya hanggang sa tuluyan itong maglaho muli nang siya naman sana ang susugod. Nang bigla na lang tumahimik at natigil ang mga nasabing pag-atake ay inihiga nila si Aubrey sa kanilang kwarto dahil hindi na nito kinakaya pa ang mga nagaganap. Habang nagtatalo-talo muli sila kung ano na ang sunod nilang gagawin ay wala silang kaalam-alam na malaking pagkakamali na iniwan nila ang kanilang ina ng mag-isa dahil nasa ilalim na pala ng kama ang isa sa mga nakamaskarang kawatan. Napatakbo agad sila nang kanilang narinig ang pagsigaw nito ngunit huli na ang lahat dahil hindi na ito gumagalaw pa at makikita na lang ang nakakakilabot na mensahe sa pader na sinasabing ikaw na ang susunod. Tila gumuho ang mundo sa sobrang pagdadalamhati ng padre de pamilya dahil sa sinapit ng kanyang pinakamamahal na asawa. Kinailangan pa itong ibaba sa sala nila Chris para lang pakalmahin dahil baka bumigay pa ang katawan nito sa sobrang kalungkutan. Subalit wala silang kaalam-alam na nasa kwarto pa pala ang nakamaskarang umatake sa kanilang ina at binulaga na lang nito ang nobya ni Drake na si Kelly. Dahil sa matinding pagkakilabot ay napasigaw na lamang ito ng todo-todo at nagmadaling nagtatakbo palabas habang binibigkas na ayaw na niyang maging bahagi pa ng kanilang pamilya. Sinubukan itong sundan ni Drake subalit dahil sa tinamo nito ay hindi rin niya nagawang pigilan ang takot na kanyang nobya. Nagtangka si Erin na habulin si Kelly ngunit mariin siyang pinigilan ng kanyang nobyo. Nakarating ang nasabing babae sa bakuran na sakop ng bahay na nirentahan ng propesor noong pagsisimula ng kwento at huli na nang mapagtanto niya na hindi na pala gumagalaw ang lalaking nakaupo sa sofa dahil ilang araw na itong nabubulok. Makailang beses siyang ibinalibag ng isa sa mga nakamaskarang panghalimaw bago tuluyang tapusin na rin. Sinabi ni Chris kay Erin na siya na lang ang lalabas para sundan ito pero wala itong nakita at nalaman na lang niya na maging ang kanilang mga kotse ay sinira na ng mga nasabing misteryosong kawatan. Sinunggaban rin si Erin mula sa isa pang bintana ng isa sa mga umaatake sa kanila. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na direktang pagpuntirya sa kanya na maliksi namang naiwasan lahat ni Erin hanggang sa makadampot siya ng pandurog ng karne na agad niyang ginamit pangganti dito. Sa isang kisap lang ay bumaligtad na ang sitwasyon nilang dalawa kung saan si Erin na ang nagmistulang mabangis na hayop na walang awang umatake ng walang tigil. Nagdesisyon si Paul na kumilos na rin upang maipaghiganti ang nangyari sa asawa niya. Habang hinahanap niya sa paligid ang kawatan na kumitil. Sa kanyang mahal ay nagulat siya nang makita na ilang araw na palang tumitira sa loob ng bahay ang mga nasabing nakamaskarang sumusugod sa kanila at nasurpresa na lang siya nang sinalubong siya ng bunso niyang anak na si Felix kung saan lumalabas na ito pala ang mastermind ng lahat at ang mga nakamaskarang individual ay inupahan nito para tapusin silang lahat nang sa gayon ay makuha niya lahat ng pera na kanyang mamanahin ng solo kasama ang nobya niyang si Lisa. Ngayon na nabunyag na ang pangunahing impostor sa pamilya na tanging pera lang ang hangad ay ipinag-utos na nito sa kanyang inupahan na tapusin na ang iba pang natitira niyang mga kapatid maging si Erin para palabasin na pinasok sila ng mga magnanakaw nang sa ganon ay tuluyan na niyang masolo ang yaman ng kanyang mga magulang. Nang aahon na sana si Erin mula sa bodega matapos niyang kumuha ng mga magagamit na panlaban ay nagwawalang sinurpresa siya ng isa sa mga nakamaskarang kalaban at nagpupumilit itong makapasok para tapusin na siya. Nang tila malapit nang masira ang pinto at kakaunting hampas na lang sana ay makakapasok na ito ay sakto na nagkaroon na muli ng malay si Drake kaya nakuha nito ang atensyon ng kalaban na agad namang ginamit ni Erin na magandang pagkakataon na puruhan agad ito habang nakatalikod. Sa kasamaang palad bago pa niya ito nagawang iligpit ay siniwerte pa itong nakatakas palabas ng bahay. Bumaba ang dalawang magkasintahan sa pag-aakala na nailigpit na nila sila Erin subalit nang malaman nila na nakaligtas na naman ang babaeng ito ay nagpanggap sila na walang kaalam-alam sa nangyari at nakuha pang tumulong ng mga ito sa paghahanda ng mga patibong. Hanggang ngayon ay walang ideya si Erin na kasama na pala nila noong una pa lang ang mga may pasimuno ng lahat.
Habang naiwan sa isang sulok ang magkapatid ay dito na ito tinapos ng ganid sa perang si Felix kung saan hindi makapaniwala si Drake na magagawa ito ng sarili niyang kapatid mismo. Hindi nagtagal nang umakyat si Erin para kamustahin ang magiging biyenan niyang si Paul ay tumambad sa kanya na malamig na itong nakahandusay sa sahig. Napatalon na lang agad siya sa bintana nang maramdaman niya na nasa likuran na pala niya ang isa sa mga nakamaskarang kalaban. Agad din siyang nagtago sa isang sukal para hindi siya masundan ng mga ito pero nang nahuli siya ng isa pang kasamahan ng mga nasabing kawatan ay napabalikwas na lang siya pabalik sa bahay at nagtago siya sa isang cabinet. Walang kaalam-alam si Felix at ang kanyang mga inupahan na naririnig na pala ni Erin ang lahat ng kanilang pinag-uusapan patungkol sa kanyang makukuhang mana at pagbibigay niya ng bonus na bayad kapag tinapos nila ang kanilang trabaho. Dito na naging malinaw ang lahat kay Erin na sa bahay na ito ay siya na lang ang tanging natitira kaya wala siyang ibang dapat gawin kung hindi lumaban na ng mag-isa hanggat hindi pa nakakabalik ang nobyo niya na umalis para humingi ng tulong. Mabilis siyang nagpahabol patungo sa extension ng mansyon at walang kahirap-hirap niyang nalinlang ang isa sa mga tauhan ni Felix na nagresulta ng matagumpay niyang pagtapos dito ng mabilisan. Hindi nila inasahan na bibigyan sila ng sakit sa ulo ng inakala nilang normal na babae lang at ngayon ay lumalabas pa na tila sila na ngayon ang pinaglalaroan nito matapos masukol ni Erin ang natitirang inupahan ni Felix. Gigil na gigil nitong idinispatcha ng todo-todo ang kalaban na pumasok mismo sa kanyang sariling katapusan. Ito na ang punto na hindi inaasahan ng magkasabwat na magkasintahan dahil ngayon ay sila na mismo ang kailangang gumawa ng kanilang nais kung gusto talaga nilang palabasin na pinasok at inubos sila ng mga magnanakaw habang nagkakasiyahan. Nang nagmintis ang una nilang pagpukol kay Erin gamit ang crossbow ay dahan-dahan na naunang pumasok si Lise pero basang-basa na ni Erin ang gagawin nilang ito kaya madali niya itong nasunggaban at makailang beses na pinaghahampas. Sa ilang saglit ay sumunod na rin si Felix na agad na sinalubong ni Erin ng malakas na pagsipa na nagpabagsak agad sa mukhang perang walang kwentang ito bago ipagpatuloy ang magkasabay na pakikipangbono niya sa dalawa na gusto siyang tapusin para makuha na nila ang milyon-milyong pera ng kanilang pamilya. Sa pagtagal ng mahigpit na bakbakan sa kusina ay nagawang matamaan si Erin sa kanyang braso na ininda niya naman ng sobra subalit hindi ito sapat para magtagumpay sila sa kanilang masamang balak sa kanya dahil tila ito pa ang naging sanhi para magalit na ng todo si Erin at tapusin silang dalawa sa pamamaraan na mas matindi pa sa ginawa nila sa kanilang mga magulang at kapatid. Hindi makapaniwala si Erin na ang kasiyahan lang sana na kanyang pinuntahan ay mauuwi sa ganitong sitwasyon kung saan nadamay pa siya sa hidwaan at gulo ng pamilyang ito nang dahil sa pera at kayamanan. Pero ang lalong hindi matanggap ni Erin ay ang malaman na ang mismong nobyo niya na si Chris ay kasabwat na impostor rin pala ni Felix at isa rin pala itong mukhang pera matapos nitong tawagan ang cellphone ni Felix upang tanungin kung nailigpit na ba silang lahat. Sinubukan nitong magpaliwanag kay Erin at mag-alok na paghatian ang makukuha niyang mana pero malinaw kay Erin na ginagamit lang siya nito noong una pa lang kaya hindi siya nakapagpigil at tinapos niya na rin ang manloloko niyang nobyo na ito. Sa pagtatapos ay may dumating na pulis at pinaputukan nito si Erin. Hindi malinaw kung kasabwat rin ito ng dalawang mukhang perang magkapatid pero dahil hindi ito nakikinig sa paliwanag ni Erin ay sinalubong ito ng patibong na inihanda ng madiskarteng tulad niya. Special shoutout kay Mimi Manikiz, kay Joel Pansalan from Pampanga, kay Mary Joyful Dinawanaw, kay Gilbert Alfaro, kay Susan Gosem, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.